Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na ito, nandito tayo sa Toyota Corolla Altis 1.8G Matic version. Ayan, medyo nabubulot po tayo. Ayan, bago natin ito yung video, shoutout na natin mga kasama natin dito. Aaron, pakita mo. Aaron Cabrera. Tapos si Angelo Lies. Ayan. Mukhang pagod na pagod ah. Pagod na pagod, marami nang ginagawa. Tapos siyempre, huwag natin kalimutan, Angelos Vlog. Pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. Ang tuturo namin sa inyo kayo mga ka-DIY ay undercoat dito sa Toyota Altis natin kasi panahon na naman ng tag-ulan, kailangan na ma-reinforce natin yung chassis o yung under chassis niya, yung flooring at saka yung mga bakal. So pipinturahan natin yan gamit ito. Meron tayong dalawa dito. Gusto mo isa, sir? Yan, ito yung gamit natin, Bossni brand. Undercoat, rubberized po yan. Prevent corrosion, stone chip damage, and road noise. So yan, para sa ilalim po yan. Okay? So ito, tamang-tama na to dito kasi kotse lang naman to. Actually, ang i-undercoat ko lang talaga dito sa may ng gulong, 4 na gulong. Pero yung sobra, dyan na lang sa silong. So ang gagamitin natin yung ibang tools, mga jack na 4. Tapos tatanggalin natin yung gulong. Okay? Huwag natin habaan yung intro. Para sa ganun, mas matapos tayo na maaga. Dalawa yung gagamitin natin. Tara. Cross range. Cross kasi cross. Size 21. Yung lagnat natin. Tapos parang dito yan. Pakaliwa. Paluwag. Make sure na pag nagluluwag po kayo, paikis po yan. Para iwas to straight. Yun. At saka pag nagluluwag po kayo, dapat nakababa pa to. Natin mga ka-DIY ay muna natin tong lahat, paluwagin natin, tapos saka na natin iangat. Pag maluwag na, doon na natin siya tatanggalin. Okay, doon naman sa kabila. Tanggalin muna natin tong 4 dito. Tandaan nyo po lagi pag nakaharap kayo pakaliwa, ha? Pag lumpisahan nyo dito na side. Okay, kabila naman sa right side pakaliwa. Maluwag, pakaliwa. Last but not the least. Oo, last but not the least. Tapos jack na natin. Pakikuha mo na yung jack na nasa box. Straight, saka hindi walang kape. Walang bigat. Tapos ito, kailangan na nakatapat dito. Ito. Yung chassis ito, yung bakal lang to, hindi pwede dito, dapat ito. Yan ang purpose yan, kaya iba yung niya, yung lapad niya. Kailangan na ma-shoot nyo. Ikot naman to yan o. Yun. Isang jack pa. Ayan. Ang gawin natin. Kailangan natin. Dito. Ayan. Ayan. Dapat dito sa hindi dito dito. Itong beam niya parang yung makapal na bakal. Tapos baba natin. Yun. Tapos doon din sa kabila. Yun. Si Boss Aaron. So yan, habang tinatanggal ni Boss Aaron, tanggalin natin, i-jack na natin doon sa kabila. Meron lang din, yung process. Tapos tanggalin na natin. Yan, dyan mismo. Sasaluhin nito. Tapos dahan-dahan bukas, huwag bigla. Excuse Ron, ha? Ha? Yes, yun. Sabot, ganun din doon. Tanggalin na rin yung gulong dito. Yeah.
medyo may kataasan ito. Yan ito yung support mga ka-DIY, just in case lang po. Baka hindi makayanan ito, at least meron ito. Pagka sumisinong mo kasi, dapat may support ito talaga. Sumusok ka muna. Dahan-dahan ah. So yun, baba na natin, dahan-dahan. Okay. Okay. Ayun. Ayos. Kabila. Okay. Ito lang. Okay. Dahan-dahan. Okay. Okay. Yun, dahan-dahan bigla. Ayos. Tari na yung bags. Kasi karwasan muna natin. So yan, tatanggalin na po natin yung mag sa likod. So dalawa po yung magkabilaan. Then after po nun, i-kakarwash na po natin yung sa ilalim. Bago po natin pintura. So yan, napaka-importante ng safety pagka gumagawa kayo ng ito mga ka-DIY. Dapat pag naglalagay kayo ng jack, yung ulo nyo nakalabas para just in case bumagsak, at least mahila mo pa yung ulo mo, importante na sa labas. Yan, safe naman yung jack na ganyan. Dapat mga 2 to 3 tons. 2 to 3 tons ang jack na ilalagay mo dyan. Tapos yung quality na jack kasi mahirap yung mamaya biglang nag-collapse. Maano ka, diba? Gaganan ka. Kung tanggalin yung mga gulong, karwash natin, underwash natin, pressurize. Tama-tama kasi dito sa amin may karwashan din. Shoutout natin yung mga customer natin dito sa SPT Motor Parts and Carwash. Namimisan na tayo. Na-jack na po natin ang apat. Ilalagay na natin itong gulong dito sa may gitna para support lang din. Siyempre, yun na. Baka bumagsak. At least may support. Sigan natin dito. Para safe. Underwash na natin. Low, pasindi. Para tatanggal itong mga to. Mga lupa na yan. Sige, sige. Ano na sir? Yan, importante kasi na matanggal muna natin tong mga ano dito, mga putik na naiwan. Dapat malinis po kasi to para mas makapit yung pinturang ilalagay natin. Kasi pagka hindi natin nilinisan to, useless yung pintura. Yun din ang mag-ano ng kalawang yan sa ipod, sa katagalan. So ayan, pintura na natin. Tapos lalagyan din pala natin ito ng mamaya tapaludo. Nakuha na natin kasi itong unit na walang tapaludo sa harap, pero sa likod meron. So lilinisan talaga natin ito maigi. Tambay muna. Tambay muna kayo mga ka-DIY. Mamaya pakita natin yung iba. Sabi, putik ko. Yan ang pagod pagka walang tapaludo. Kaya kailangan nang lagyan natin ng tapaludo. Pero bago natin lagyan ng tapaludo, kailangan na ma-underboard muna natin. Maganda, brasil nyo pa para mas malinisan talaga. Tambay muna. Yan, sa likod muna tayo. Tipon lang pala. Grabe o. Daming putik. Sure na talaga nakatanggal sa mga ito. Blower na po natin para mabilis ang pulo na. After po natin i-blower, tsaka po natin pipinturahan. Yan, ito rin. Pakaputik. Tapos ng undercoat natin. Para mas tumagal pa yung bakal.
Naprotektahan natin from corrosion at rust. Okay. Yung glass bar na galit. Ito na. Palitin na rin itong shock absorber sa harapan, dalawa. Kaya ba, gas shock. May tagas na lang ito. Sa likod bago pa. Yung sa likod bago pa, kapapalit lang namin. Check niyo yung video namin kung paano magpalit ng shock absorber sa likod. Meron tayo niyan. Kaya lang pagka i-DIY nyo ito, mag-undercoat kayo, wala kayong pressure washer. Ipa-carwash mo muna. Ipa-underwash mo sa carwash shop. Kasi nakuha ng brush lang sa heater washer. Tanggalin natin ito mamaya. Mas maganda na itong plastic na ito matanggal. Para hanggang dyan matinturahan natin. Tama. Yan, tanggalin natin ito mga kadewa. Yun. Okay? So, pwede rin tanggalin ito. Ito harang niya kasi yan dyan. Pwede rin tanggalin ito. Ito lang. Pero ito na lang muna tanggalin natin. Lalagyan mo yung mold, sir. Ha? Matutubigan yung sa loob. So, kailangan tanggalin ito para palabasin mo yung putik dyan. Yung buhangin. Ayan, good morning mga kadewa. It's already 6 o'clock in the morning. Tutuloy natin yung ginagawa natin na pag-undercoat dito sa Toyota Altis natin. Ayan. Medyo hindi na tayo natapos kahapon kasi hapon na. Ayan natin. Ayan, Bushney brand. Undercoat. Ano mo? Yan mga kadeway. First coating, sir. Oh, first coating pa lang to hanggang second, hanggang third. Papatuyin natin. Tapos saka natin lalagay yung tapaludo. Ito kasi para importante ito sa lahat ng mga sasakyan kasi para ma-reinforce yung niya, bakal niya. Para na siya ganun tumibay at malayo sa corrosion at kalawang. Yan. Natin. Rubberized. Yan, dito naman tayo sa likod. Saglit lang to, pag titirahin nyo itong apat na to sa ng spray paint na to na Bushney or any brand na to, walang 30 minutes to, tapos na. Pagpapatayin nyo hanggang 1 oras kasi fast dry naman to. Pero sa paglilinis, yun, medyo matagal. Kailangan mong babrasin yan. Mga 3 hours namin to in underwash kasi hanggang silong. Yan, hindi lang. Diba? Lang dito Yan, dito naman tayo sa likod na pangatlo. Muna sa mga kayo ginagawa. Dalian mo ko na lang. So, ayan, naubos na natin itong 500 ml na isa. 600cc pala mga kadebay. Made in Thailand po ito. Original Bushney spray paint undercoat.
kailangan na ilagay nyo itong nozzle niya, itong pula, para mas masilong, mas matipid. Itong tatlo, ang napinturahan niya, 3 silong dito sa may gulong. Isang piraso. Isang piraso. Tama-tama ito, 2, dudublin nyo mo lahat. 4 para mas makipay. Pero kung sasama mo itong pinaka-flooring dito, silong na, under chassis, mga ano siguro, kailangan mo ng 5. Pero mas maganda, dami na mo na hanggang 10. So kung ano to, isa nito is 350, yun. Pero matibay kasi rubberized. Talagang pang undercoat siya, hindi siya pintura lang ng pangbakal, pang undercoat. Ayan, last part, ito naman. Dumidilim na. Diba? Bilis lang. Tapos yung mga inuna natin kanina na pinturahan, yun ang titirahin natin pagkatapos ito. Second coating na yun. Tirahin na rin natin itong bakal. Yung shock absorber. Yan, second coating tayo dito na ulit. Mabila. Babalikin. Tirahin na rin natin ito. Pasok mo. So yun, tapos na natin na pinturahan itong 4 na ng gulong, 2 600 ml, tamang-tama. Pero mas maganda 3 piraso na ganito para sa 4 na to, para mas madoble nyo, mas triple nyo pa yung coating. Hanggang sa dito sa silong 10 pwede na yan. Yung description, Link. yung link kung saan ko nabiling store to, ilagay ko lang po sa description below. Okay, so tirahin muna natin yung sa may silong. Pinipinturahan na rin nila dito sa may silong. Sama natin si Boss Angelo Lies at si Analus Vlog. Yan. Medyo madilim pa po mga kadeway, pero masisipag ito mga kasama natin. Hanggang ilalim na po sa silong yan, under chassis pinipinturahan natin, undercoat. So yan, tambay po muna kayo. Yan, so dito naman sa may ilalim natin titirahin mga ka-DIY. I-reinforce din natin yung mga bakal dito para ma-save natin sa corrosion at kalawang. Yan. So paintbrush po yung ginagamit natin dito kasi naubusan na po tayo ng spray. Yan. Saglit lang din naman to kasi hindi naman to katulad ng SUV na malapad. Pag nag-undercoat kayo, wag nyong gagamitin buong araw na nakapark, para na sa ganun kumapit pa yung pintura. Lalo na pag yung ginamit nyo yung mamasa-masa, hindi yung rubberized, medyo matagal na matuyo. Yan. Okay pa naman tong ilalim nito, wala pa namang kalawang, pero i-make sure na talagang mas poprotektahan natin para iwas gastos, di ba? Every 3 years, mas maganda. Yan. Mas mabilis to pagka yung spray yung tinataas talaga. Sa mga Petron, Shell, Caltex, ganun, meron mga nag-offer ng ganyan. Or kay kay Boss BGS, Joseph De Guzman, dyan sa may Magtaking, nag-offer din sila ng undercoat. Pero ikakarwash mo po muna, underwash nyo muna, diba?
malapit na rin matapos. May second coating din po ito kung gusto nyo hanggang third coating para mas makapal. So ayan mga kadeway, malapit na matapos. Yan si Boss Angelo. Okay na dito banda. Doon naman banda si Analus Ramos. Yun, doon na side. Malapit na matapos to, mga 30 minutes lang po ito. Hanggang 1 hour pa, hanggang second coating 1 hour, tapos na to. Okay, tambay mo na. Yan, dito na tayo na side. Yun, malapit na. Yun oh, Boss Angelo, sama natin. Hanggang dyan sa may tangki, lahat ng bakal dyan ha. Lo ha? Yes po. Yun. Ang ganda ng pagkagawa oh. So ayan mga kadeway, tapos na po natin i-undercoat tong Toyota Corolla Altis natin. Kasama natin si Chris, Angelo Leyes at si Anos Vlog at si Aaron Cabrera na hindi na nakabalik, tulog pa daw. So ayan, papakita namin sa inyo yung final natin na nagawa para mas ganahan kayo ng gawin, para mas ma-maintain nyo ng maayos yung kotse niyo. Pakita mo? Yan, so ang gamit natin dito, rubberized spray paint ng Busni, pero doon paint brush na po, pang-undercoat. Yan yung glossy, ito rubberized. Magkaiba po sila ng design. So yan, make sure natin na bago natin pininturahan yan ay pinressure as washer natin para matanggal yung mga putik na kumapit, para mas makapit yung pintura. Okay, total. Linis ng pagkagawa oh. Lahat ng bakal dyan pininturahan natin. Actually mas mabilis pagka spray paint o power sprayer, para mas yung mga kasingitan talagang matira. Siyempre DIY lang ito, kaya hindi natin magawa yun. Wala tayo ng pangangat lifter. Ayos na. Pwede. Yung tambutso. Hanggang tambutso, tinira na. Check natin sa ilalim. Tiyaga lang po talaga. Tiyaga lang. Pagkatapos na magpintura, may guwantes na kayo. Daming nunal. Okay. So yan, natapos natin to siguro mga 2 araw kasi matagal nating nilinisan ng pressure washer. Tapos yung pintura may second hanggang third coating pa to. So pag DIY mga 2 days, pero paggawa niya sa iba mga 1 day lang siguro. Pero ito hindi natin gagamitin ng mga 3 days para mas kumapit pa, kasi hindi pwede mabasa, hindi rin pwede maputikan, para mas makapit pa yung pintura. Ayan, so more or less siguro sa spray paint sa paint na ginamit natin wala namang 3,000, 2,000 nakatipid ka na. Okay, kasi hindi pwede mabasa, hindi rin pwede maputikan, para mas makapit pa yung pintura. Ayan, sundan nyo lang yung proseso. Ingat lang po kayo sa pag-DIY. Dalawa lang po meaning dito sa HPT: do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing it. Sharing. Maraming salamat. Tugad-tugad glory, burn down sa inyo.